Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at siyempre panibagong update, panibagong mga kaganapan na naman po tayo. May mga nakuha tayong impormasyon na naman na nakakatuwa at siyempre nakakataba ng puso na si Mrs. Polkerson nga po raw nagpa-Belo Medical Group sa Tomas Morato, na sinabayan pa po ng mga intriga, pumapabor na naman po sa fandom ng Aldab Nation. At ang pinaka-latest naman po dito si Alden Richards, na kung saan nagsimula na nga po yung first taping ng Cold Gray mga kaaldab. O ano na naman ang mga sasabihin nila, kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang usap-usapan na naman na si Alden Richards na naman ang bida sa 24 oras. Patunay lang po yan na malakas pa rin si Alden Richards. Sa kabila po ng mga kinuha niyang artista, pinapasikat niya lang daw po. Totoo naman, aminin man po nila o hindi, binabalik lang ni Alden Richards yung mga artista na nawala, lalo na nga po yung malalapit sa kanya, na marami nagrereklamo na hindi daw mahuhusay yung mga aktor o laos na sa madaling salita ang mga artista na isinama nga po kay Alden Richards, na porket sikat na si Alden, ganun, kahit sinong artista pwede niyang buhatin, kahit sinong mga artista kaya niyang iangat. Bakit daw po sumusugal ang GMA Kapuso na makuha yun? Doon pa lang po may mali na no? Doon pa lang masasabi mo, oo nga Mr. Destiny, bakit kailangan pa nilang sumugal? Bakit kailangan pa na ipakita, iparamdam, kung po pwede naman na ganito ganyan? Ako mga kaaldab, masaya ako kasi napakarami po natin nakukuhang impormasyon, napakarami mga update na talagang buhay na buhay po sa social media. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto nyo lang naman po ng update, kung gusto nyo lang naman po ng mga nangyayari at nagaganap, dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Tapos sasabihin nila ako daw po yung late. Real talk to mga kaaldab. O baka sabihin nyo naman ako, sinisiraan na naman ni Mr. Destiny si Alden Richards. Alam nyo, medyo nakakadismaya po, no? Kapag ako nagbigay ng update, pumapabor kay Alden, sasabihin nila inaangat ko si Alden. Pagka sinasabi ko naman yung mga kasama ni Alden, sinisiraan ko naman daw po. Hindi po ba napakatalagang sobrang bias po talaga sa social media? Nagtataka lang po mga kaaldab sa mga nakikita ko. Pag ganun yung mga komento, napakaganda ng mga reaksyon, ang gaganda ng feedback, yung ang pag-uusapan, yung karil talaga ni Alden. Hindi kapag tayo, pambabash po yung mababasa natin na komento, lalo na nga po kapag hindi nila nagugustuhan yung mga sinasabi ko. Samantalang galing din po yan sa social media. Gaya nga po na sinabi ko, hindi ko po ito malalaman, hindi ko po ito makikita at mababasa kung wala rin naman pong magkukwento at magpo-post. Ako bilang content creator ng Aldab, kapag nababasa ko yan, napapakinggan, napapanood, ginagawan ko talaga ng content. Gaya nga po na sinasabi ko, di po ba? Uulitin ko kay Mengay, na pagpunta ni Mengay kay Dr. Becky Belo sa Tomas Morato, na sinasabing kasabay din daw po si Richard Polkerson. May resibo na si Mengay na andon. May ebidensya dahil pinost nga po yun ni Mengay. Kaya lang siyempre walang post daw si Alden Richards. Sinasabi nilang si Mengay lang daw yung pumunta. At least mga kaaldab, ako kampante ako.
Kasi ang sabi po nila, si Mengay lang ang nagpunta. Ibig sabihin, hindi talaga sumasama si Congressman Arjo sa Belo Medical Group. Sino yung kasama ni Maine Polkerson na pumupunta ron na magandang lalaki rin? Yan ang galing na po sa kanila yan. Sila na po nagsasabi. Yun ang isa sa rason mga kaaldab kung bakit ako masaya. Kasi alam ko po na ako yung panalo sa labanang yan. Kasi once na may makasama si Mengay at sabihin nilang si Congressman Arjo at sinasabi ng iba na hindi naman pumupunta, sila rin naman po yung nababasag. Sila rin naman po yung gumagawa ng aksyon na ikasisira nila. Sila rin din po yung gumagawa ng paraan para lalo po silang malubog. Hindi katulad ng iba mga kaaldab na nag-aabang lang tapos magre-react. Titingin lang sila sa social media at babase sila sa mga komento. Kaya lang kapag siyempre Armin yan eh. Di po ba gusto ng Armin si Congressman Arjo lagi yung kausap? Si Congressman Arjo lagi yung ibibida. Wala na eh. Masakit na katotohanan. Wala na nga pong Armin. Meron man konti na. Kaya hindi nila pwedeng sabihin wala ng Aldab. Dahil ang dami pa rin pong naninindigan. Sa komento pa lang po na pumapabor sa Aldab, panalo po ako dyan. Masaya po ako dyan. Kaya lang siyempre sila, gusto po kasi nilang ibalik ang sigla ng Armin. Paanong ibabalik? Hindi naman po sila tinutulungan mismo ni Mengay. Hindi naman po nagpo-post si Mengay na pumapabor po sa kanila. Yung post nga lang po ni Mengay sa Instagram, solo lang po niya eh. Yung pagpunta ni Mengay sa Bulacan, pagbisita ni Mengay sa pamilya niya, pagpunta sa pinagagawang bahay ni Richard Polkerson. Issue na naman yan, Mr. Destiny. Hindi, totoo naman po eh. Pansin mo yung mga kaibigan ni Mengay, maraming update para kay Maine. Si Mengay po mismo yung nakikita nila. Samantalang yung mga Armin, mga Maine fanatics, nga. Hindi, totoo po mga kaaldab. Mabibilang nyo na lang po yung Maine fanatics, yung Armin. Pero yung Maine fanatics, yung iba wala na rin po. Dahil nga po sa kaso ni Congressman Arjo na flood control project. Talagang nabawasan na. Sinabi nga po nila, sandamakmak daw po na kamalasan ang inabot ni Mengay. Samantalang sinuwerte naman daw po si Congressman Arjo sa paggamit kay Maine. O baka sabihin nyo na naman, anto ganyan. Hindi, totoo po kasi biglang yaman po ang pamilya Atayde. Taliwas sa mga sinasabi ng iba. Hindi, mayaman na nga po. Ito ang tanong. Paano po yumaman samantalang nagkaroon po ng mga project na magkasama yung mag-ina? Kasama pa po si Angel Locsin noong mga panahon na yon. Si Ibiang po yung kasali at si Congressman napunta sa Batang Quiapo ang probinsyano na taon din po yung ginugol. Simpleng katanungan, siguro masasagot nyo. Bakit yung mga panahon na yon kasagsagan ng karir ni Ibiang at ni Congressman Arjo, hindi po sila nakabili ng resort, hindi po sila nakabili ng nasa dulo ng dila natin mga kaaldab, ng yate. Hindi po sila nakabili ng chopper. Bakit hindi sila nagkaroon ng negosyo ng Inasal Republic? Bakit parang wala po yatang negosyo doon mga panahong kasagsagan po ng karir ng dalawa? Sinasabi ko lang para magising sila sa katotohanan. Sinasabi ko to para lang po malinaw na malinaw. Pero gaya na sinabi ko, may kanya-kanya tayong opinyon at pananaw na nire-respeto naman po yan at ginagalang ni Mr. Destiny. Pabor man o hindi yung komento ninyo, okay lang yan. Ang importante lang naman po sa akin, pagbibigay po ng update kina Mr. and Mrs. Polkerson. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update,
Abay lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin. Maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.